Matapos ang talumpati ng Pangulo ukol sa estado ng bansa, kanya-kanyang reaksyon na ang ilang mambabatas ukol sa naging laman nito. Mayroong nagbaba ng incomplete na grado, mayroon namang pasang-awa at mayroon ring nagbigay ng passing grade. Pero para kay Senator Joel Villanueva, nakapanghihinayang na hindi man lang napatungkulan ni PBBM ang kanilang panawagan na tuluyan ng ipagbawal ang online gambling sa bansa. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Mahigit isang oras ang itinakbo ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang grado ng ilang mambabatas, kung hindi incomplete, ito ay pasang-awa dahil sa kanyang mga pangako na namang binitawan na kanilang ikinakatakot baka tuluyan na namang itong mapako. Isa sa mga tinalakay ni PBBM ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya noong isang linggo bunsod ng habagat at bagyong Karing. Marching orders ngayon ng Pangulo sa DPWH magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa bansa. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Pero para sa isang mambabatas, hindi malayong magkakasabwat ang mga namumuno sa mga ahensyang dapat nagpapatupad ng proyekto. Kaya buwelta ni Congressman Antonio Tinio, pinapaimbestigahan mo sa DPWH yung mga proyekto, imposible namang hindi alam at walang kinalaman ang DPWH sa mga proyektong maanumalya. Ang pangamba natin, baka papogi lang na naman ito. Matatandaang nito lang 2024 sona ng Pangulo ay ibinida niya ang flood control project sa bansa. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Kaya ngayon, sinisingil siya ng ilang mambabatas. Incomplete ang grade na ibibigay ko sa kanya dahil hindi lang sa yet to be seen yung mga paano ba i-actualize yung mga promises niya. Para naman kay mamamayang Liberal Representative Leila de Lima, kulang sa ngipin si PBBM sa kanyang pamumuno. Pasang-awa, it's not really satisfactory. Meron mga bagay na okay, pero maraming hindi okay because he's struggling. Pagpakita na siya kahit papano ng ipin ngayon, lalo na sa pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal. Not a single word nga on the impeachment of VP Sara Duterte na kita natin na connected doon sa pagsiwalat ng korupsyon. Pero para sa nagbabalik na Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva ng 20th Congress, natugunan naman raw ng administrasyon ang mga suliranin ng bansa. Kaya definitely pasado sa akin, and you just have to siguro categorize, no? For example, yung job creation and yung paggawa at likha ng trabaho. This is the only administration in so many years that took the cudgels of coming up with a strategic employment plan. Gayunpaman, nangihinayang si Senator Villanueva maging ang kanyang ama na si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva dahil hindi nabanggit ng Pangulo ang kanyang posisyon laban sa salot na dulot ng online gambling. Ang e-gambling ang pakaliwanag na direct violation ng 10 Commandments ng Diyos. Do not covet your neighbor's possessions. Pwede naman yumaman at umunlad ang mga tao na hindi kinakailangang pahirapan at pag-interesan yung kabuhayan ng kapwa. 66% of Filipinos age 18 to 24 are actually engaged in online gambling. So ang dami ng ills na dala nito sa ating society, and mas mabaho ito kaysa sa pogo. Sa talumpati ni PBBM, binanggit niyang pananagutin ang mga nasa likod ng mga nawawalang sabongero na dulot din ng isabong. Pero hindi tulad ng kanyang pagbaban sa illegal pogo noong SONA 2024, no comment ang Pangulo sa mga panawagan na ipagbawal ang online sugal ngayon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.